So guys, nilista ko talaga yung aming conversation with the mortgage broker from the beginning up to the end. Nagka-problema kasi yung Bank of Ireland na nagbigay sa amin ng quotation, question niya yung mga outgoings namin sa aming bank account. Kinailangan namin i-explain lahat one by one, yung mga big outgoings dun sa bank account namin. Sabi ng solicitor namin na I will drop this case. So wala na kaming choice, parang hindi ka na pwede mag-progress kasi dinrap ng solicitor yung case namin, yung mortgage application namin. So natapos na doon yung aming mortgage journey. So parang na-stop siya kasi wala na, hindi na pwede. So yun guys, bumalik kami sa umpisa nung February 26, 2024 with a different solicitor. Sabi ng mortgage broker sa amin na parang the bank thinks that you have a big responsibilities in the Philippines kasi yung palang price, may nagtanong kasi dito na sa YouTube na kung magkano yung apartment na, magkano yung price ng apartment namin. Good morning, welcome to the video. In this vlog, pag-usapan natin yung mortgage application timeline namin. No? Kasi this will be siguro beneficial sa mga gusto mag-apply for a mortgage and yung mga nag-wonder ano ba yung dapat yung i-expect pag mag-apply kayo ng mortgage dito sa Ireland. Siyempre, gusto ko rin sabihin na hindi lahat ng mga nag-a-apply or ng mga tao na bumili ng bahay dito ay pare-parehas ng journey or pare-parehas ng mga experience. So, lahat ng mga sasabihin ko ay based lamang sa aking sa aming personal experience. If you're new to the channel, my name is Boyd Ventura and nurse po ako dito sa Ireland and nag-share ako ng mga experiences namin and just the life in general dito sa Ireland. Meron din tayong mga OFW stories na sinashare dito sa channel. Where this vlog guys is about mortgage application nga. So nag-upload ako ng video siguro 2 weeks ago about yung kung paano kami na-push mag-apply for a mortgage kahit wala naman sa plano namin na mag-apply for a mortgage before. So guys, nilista ko talaga yung aming conversation with the mortgage broker from the beginning up to the end, the scratch paper. So nag-start kami ng application noong June 30, 2023. So kami nga pala guys, kumuha kami ng mortgage broker para mag-asikaso ng aming mortgage application. Pwede kayong hindi kumuha ng mortgage broker. Some of my friends, sabi nila, okay lang din naman na wala silang mortgage broker. Ang bayad lang sa kanila ay 500 euros all throughout the process. So from the beginning up to the makuha nyo na yung loan sa banko. So magsimula lang tayo guys sa requirements. Ano ba yung mga hingi sa amin ng mortgage broker namin? So 3 months payslip from your employer and also kasi nung time na yun, nag-i-agency na rin kami. So 3 months payslip dun sa basta lahat ng trabaho mo. And then 6 months statements dun sa mga loan. Nung time na yon, meron kaming personal loan and meron kaming car loan, unfortunately. Malaki din yung mga outgoings namin sa aming bank account. May remittances din kami yung mga padala sa Pilipinas. Iyon, medyo naging issue yun later on and I'll tell you why. Kami na-deny because of those. 6-month bank statement dun sa car loan. 6 months din bank statement dun sa personal loan. 6 months bank statement dun sa primary bank mo. And sa lahat ng accounts mo, like kung meron kang account sa Revolut, that time meron kami account sa TransferWise. Tapos yun lang sinispend namin for grocery. Also, hingan din kayo ng salary certificate which is manggagaling sa employer nyo. So, after we submitted all the documents, all the papers, binigyan kami ng quote ng bangko na ito yung pwede namin i-loan sa inyo. Ang unang problema namin guys na na-encounter is, syempre, ang tagal kasi yung proseso nung pag-aasikaso ng mortgage broker. So, yung mga papers na sinasubmit namin is na-expire sila. Mag-a-ask na naman siya na, can you submit another parang updated of your payslip or updated bank statement, all that. Nagka-problema kasi yung Bank of Ireland na nagbigay sa amin ng quotation, question niya yung mga outgoings namin sa aming bank account. So, lahat ng mga transactions, ng mga big transactions like, come on, like 1,000 euro na lumabas sa bank account, sinend sa Philippines, meron basta lahat ng transactions na nakita niya sa bank account namin na papunta sa Philippines or papunta sa, for example, TransferWise, question isa-isa, saan napunta to, bakit ka nagpadala ng ganitong money. Kailangan namin explain, nagbigay kami ng letter sa aming mortgage broker
in-explain namin, for example, yung 1,000 na to, pinang-use sa operation or whatever, kinailangan namin i-explain lahat one by one, yung mga big outgoings dun sa bank account namin. And then, so kinontest din ng mortgage broker sa BOI, sa Bank of Ireland. In-accept naman ng bangko yung explanation namin. Tinanggap and binigyan kami ng offer. So August, another 2 months na naman, September, October 11, 2023. Approved na kami for mortgage. Tapos pinag-fill out na kami ng mga papers. Tapos doon na kami nagbayad ng 500 euros sa aming mortgage broker. Ang next step noon ay valuation. So yung valuation ay kailangan para mag-progress doon sa loan offer. So nagbayad kami ng, I don't know, 150 euros I think for the valuation. So pumunta lang yung valuation officer sa bahay and then parang iaano niya lang kung appropriate yung value ng bahay dun sa price, asking price. November 1 pa nagawa yung valuation. Siyempre, papadalay nila yung tao. Hindi ka agad-agad ganun. Kasi dito sa Ireland, medyo mabagal yung mga bagay-bagay. Talagang yung appointment takes time for everything. Kunyari for dentist, for eye test, lahat the appointment takes time. November 15, loan offer issued na ng bangko. So, hininga na kami ng additional documents. In case may mga babayaran pa kayo extra, for example, yung stamp duty, it costs 1,890. And then, solicitor fees, kasi kailangan yung pumunta sa solicitor or sa lawyer, nasa 2,000 euro siya. And syempre, yung mortgage deposit nasa 10% nung property price. So, December 18, 2023, receive kami ng email from our mortgage broker na delayed nga daw yung process kasi meron silang documents na hinihingi from the solicitor of the owner nung apartment. Tapos parang next year na daw magre-resume. Nagkaroon lang ulit ng update nung January 31, 2024, the next year na, saying na hindi na itutuloy ng solicitor namin. Parang idadrop na ng solicitor namin yung mortgage application namin kasi daw a contract or parang the property title. The property title daw is not valid. Sabi ng solicitor namin na I will drop this case. So, wala na kaming choice. Parang hindi ka na pwede mag-progress kasi dinrop ng solicitor yung case namin, yung mortgage application namin. So, natapos na doon yung aming yung aming mortgage journey. So, parang na-stop siya kasi wala na. Hindi na pwede. So, yun guys, bumalik kami sa umpisa nung February 26, 2024 with a different solicitor. Pero same property pa rin. So, April 23, 2024, yun na guys, na-approve na ng bank yung property na gusto namin bilhin. Nag-agree na yung solicitor ng landlord, solicitor namin, and kami. Wala na naging problema. Tapos, nung May 17, 2024, nag-sign na kami ng contract with the solicitor. Tapos, ang daming sinabi sa amin ng solicitor. Parang sa dami ng sinabi niya, parang 10% lang siguro yung naintindihan ko. Kasi parang, syempre, halong excitement, halong kaba, halong anxiety, and halong hindi mo rin maintindihan lahat ng sasabihin ng solicitor kasi ang bilis, tas parang lahat formal. Noong June 14, 2024, na-release na yung fund sa bank, from the bank. Finally, noong June 17, 2024, na-issue na ng bangko yung money. So yun guys, it took us a year para matapos yung aming mortgage journey. Hindi naging madali kasi 2 beses kami na-halt dahil sa mga issues. So in this section, sasabihin ko na yung mga things I knew, things I wish I knew before we applied for a mortgage para naman ma-i-apply nyo rin sa inyong own journey. So una is, alamin nyo muna yung mga, know that hindi lang 10% of yung down payment yung babayaran nyo. Meron pa kayong mga solicitor fees, stamp duty, and mga miscellaneous na babayaran nyo here and there. So mag-allot talaga kayo ng budget for things that you didn't expect. Dapat meron din kayo emergency fund. Yun yung one thing na wala kami before. Now, we should have allotted parang at least 3 months of our salary as emergency fund before kami nag-apply ng mortgage. Really felt that we were broke after ng mortgage process. Kasi, and may mga friends din ako na parang ganun din yung na-feel nila. And then also, another thing is that yung mga remittances sa Philippines, yun yung one thing that I wish I knew before. Diniscuss din namin yan sa isang vlog ng aking friend na si Madel. If you haven't watched the video with Madel, marami rin kayong insights na mapupulot sa video na yun. I'll put the link here or in the description din para mapanood nyo. Pero yun nga, kailangan 6 months na solid na hindi kayo
outgoing papunta ng Philippines, yung mga remittances. Kasi i-question kayo and then that's one thing na pwedeng magka-problema within the application process, yung mga remittances sa Philippines kasi hindi talaga nila i-allow dahil sabi ng mortgage broker sa amin na parang the bank thinks that you have a big responsibilities in the Philippines kasi ang laki ng mga pinapadala naming money, me and my partner. So parang gusto kasi nila yung wala kang liabilities na iba para alam nila na makakabayad ka. So yun, another option is hindi pag muna kayo magpadala for the duration of your mortgage application, di ba? Kung that is an option, then much better. Okay, and the last thing is that don't stress yourself too much kasi I know it's a little bit stressful pag nag-apply ka ng mortgage, but I think everything works out in the end and whatever is meant for you, will be given to you. Hindi pa para sa'yo, maybe there is a better opportunity, better time or option na mag-a-arise. All good things takes time. Yung palang price, may nagtanong kasi dito na sa YouTube na kung magkano yung price ng apartment namin. Price ng apartment namin is, so 189,000 euros yung 2-bedroom apartment, which hindi na kami dumaan sa bidding process. Talagang yung landlord namin, kasi doon kami nagre-rent for 4 years na, medyo magre-retire na kasi yung landlord namin. So parang in-offer niya sa amin yung apartment and then hindi niya na nilabas sa market. Hindi na kami naka-experience na mag-bid pa with other buyers. So pag may bibili na apartment or property or house, magbibid sila against other buyers. So parang pataasan ng offer. So sino yung pinamataas na offer? So siya yung makakakuha ng property. One thing I'm grateful for na hindi na namin na-experience yung bidding wars. Hopefully, kung may mga tanong pa kayo, let me know in the comment section within mortgage application. Siyempre, kung na-experience ko naman yun, pwede namin i-share sa inyo. So, before kami umalis, I just want to say to you na huwag kayong matakot mangarap, huwag kayong matakot mag-pursue ng mga dreams, yung mga goals nyo. Push nyo lang hanggat able kayo, hanggat kaya nyo. The earlier, the better. Kung gusto nyo mag-apply ng mortgage, just try. With hard work and perseverance, lahat naman ng mga goals natin ay matutupad. Siyempre, with prayer as well. Guys, abangan nyo yung isa pa naming video dito sa home ownership journey series namin. Siguro apartment tour, I don't know. Don't expect too much kasi maliit lang yung apartment and hindi pa siya tapos. Anyway, bye! Goodbye! Goodbye! Bye guys! See you next time.